Huwag kayong matakot sa pag-share ng salita ng Diyos. Dahil lang kasama nyo ay ang Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu Santo. Sabi niyan, sure, na sure. Di ba? And surely, I am with you always. Di naman niya sinabi, maybe. Pero yan, sure. Kaya tayo, sure tayo, kasama natin ang Panginoong Hesus. Huwag kayong mahihiya. Tsaka kung kayo nag-share, hindi naman kayong ang nagsasalita, ang Holy Spirit, lumalabas na lang sa inyo yan. Ating pag-aralan na ating series, ang pinamagatan, Clothed in Christ, the Armor of Grace. Ang message po natin today is, Shoes of Peace Standing Firm in a Second World. Talagang napakagulo po ngayon ng mundo. Tama po ba? Kita nyo, daming nagkera sa ibang bansa, sa atin daming lindol, kailan lang po, no? Tapos bagyo, talagang napakagulo ngayon ng mundo. Pero salamat dahil tayo'y nakatayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Nais ko rin, sana yung mga natamaan ng lindol o bagyo, atin rin silang ipag-pray. Pwede po ba yon? Dahil alam natin sila'y nangangailangan din ng mga panalangin, kung meron tayong makakatulong tayo sa kanila, tulungan din po natin. Amen po ba? Dahil alam natin, tayo mga magkakapatiran, tayo mga Pilipino, nagtutulungan. Amen. Sige po, atin ang baybayin at ating pag-aralan, ang ating sinimulan sa Ephesians 6, verse 13. Basahin po natin. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. 14, stand firm. Then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Ito ang message natin ngayon. Ito yung pangatlo. Shoes of the gospel of peace. Yan po yung pangatlo nating pag-aaralan ngayon. Ephesians 6:15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Yan. Pinapaalalahanan tayo kanina, di ba? Sa verse 13, na tayo, nagsimula tayo doon, isuot natin yung full armor of God. And then, doon sa verse 14, ano isusuot natin? Yung breastplate of righteousness. Di ba? Yung belt of truth. Kaya ngayon, andito tayo sa verse 15, yung shod, ibig sabihin, isuot natin yung sapatos, ibig sabihin, meron tayong isusuot sa ating pangpaa. Di ba? Dapat po, meron tayong nakahanda rin para sa ating paa. Kung tayo may lakad, di ba? Pag nakita nyo yung isang tao, magsusuot siya sa sapatos, uy, may lakad ka. May pupuntahan ka. Ganun din, sa ating pamumuhay espiritual, kailangan natin isuot ang pangyapak ng katotohanan or kapayapaan, the gospel of peace. Sabi nga dyan yung preparation, sa Greek, hetomasia. Ibig sabihin, ini-imply niya, readiness, foundation, and resolve. Kaya kailangan lagi tayong ready. Kung saan tayo pupunta, dala natin yung sapatos natin. Tayo hindi tayo nakapangyapak, kailangan meron tayo suot na pangyapak. Hindi yung paa natin ang ating ilalakad. Dahil kung hindi, pwedeng may mangyari sa iyo, matibo ka. Ito yung pinakikita ko lang sa inyo kung anong pwedeng mangyari. Pag wala kang pangyapak, galing sa Tagalog, no? Panyapak. Kaya kailangan meron kang panyapak. Kaya pakikita ko sa inyo dyan, kung anong klase yung dati na ginagamit ng mga Roman soldier. Pakikita ko po sa inyo. Next picture. Roman soldier wore caligay studded sandal for grip and mobility. Yan po yung shoes na ginagamit ng mga Roman soldier. May mga pako po dyan. Sa ilalim, nakikita nyo. Tapos may 3 layer ho siya na leather. Talagang napakatibay ho siya. Heavy duty siya. Meron siya matutulis na bagay na parang pako. Kaya dito, meron lang ako papakita sa inyo para mas lalong ma-visualize nyo. Kasi ito, nagamit po natin. Nagamit po pala namin. Ayan. Kita nyo po, may dala po ako.
O, di ba? May props tayo. Ito po, makita nyo. Kasi to, ginamit ho namin to nung kami nasa Japan. Para hindi ho kami madulas. Mabilis ka makakapaglakad. Ganon din, yung mga Roman soldier noon, ganyan din ang kanila sinusuot, may mga pako. Para mabilis sila makakilos, mabilis sila magagawa nila yung nais nila, hindi sila madudulas. Ito nga po, hindi kami nadudulas sa yelo. Pag wala ka nito, naglakad ka sa yelo, madudulas ka. Pero yung nakasuot nito, ang bilis. Para bang kami, dahan-dahan, gumaganon kami. Pero yung may mga gantong suot, ang bilis nila talaga. Lakad lang silang ganon. Kasi kumakapit nga po. Nakukuha niyo po ba? Yan ang gusto ng Diyos naman sa atin. Sa ating buhay spiritual, kailangan natin isuot yung gospel of peace. Amen po ba? Maraming salamat po sa aking tagapagdala. Yan. At least nakita nyo, na-visualize nyo. Yung gospel of peace, yun naman po ang dapat natin isuot sa ating spiritual na buhay. Tingnan natin, basahin natin ang Isaiah chapter 52 verse 7. Pit represent readiness and movement. Isaiah 52 verse 7. How beautiful on the mountains are the feet of the messengers who bring good news, the good news of peace and salvation, the news that God of Israel reigns. Di ba? Isipin mo, yung nagdadala ng mabuting balita, ang ganda ng paa niya. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ko sinabi yung paa, tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Kasi yung nagbibigay ng magandang mabuting balita sa mga tao, yun kasi yung peace, kapayapaan ang binibigay mo sa kanya. Yun yung good news. Yun yung dinadala mo, yung magandang balita dun sa kapwa mo. Ano ba ang good news, di ba? Ang good news ng ating Panginoong Hesus, nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan natin, kinuha niya, sinipsip ng kanyang katawang duguan, di ba, para tayo patawarin. Amen po ba? Ano ba ang tawag doon? Di ba good news? Nagkaroon kayo ng eternal life? Na dapat papunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Pero ang Panginoong Hesus, binigay niya ang kanyang sarili para iligtas tayo. Amen po ba? Ang dapat dyan, di ba pinapalakpakan natin ating Panginoong Hesus? Amen. Wala tayong ginawang effort. Lahat ng kasalanan natin napunta sa Kanya. Nagkaroon tayo ng divine exchange. Yung kabutihan at kabaitan ng Panginoon sa pagiging righteous niya, napunta sa atin na justified tayo. Kaya ngayon, sa harapan ng Diyos Ama, hindi na tayo ang nakikita, kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Biyaya yun. Ephesians chapter 6 verse 11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Kaya ibig sabihin nito, stand tayo, kailangan ang paa natin, kailangan matibay. Hindi tayo lelembot-lembot. Kailangan maganda yung tayo natin. Kasi di ba lagi yung sinasabi, kailangan ng foundation natin sa ating buhay Kristiyano, kailangan ng Panginoong Hesus, wala nang iba. Kasi siya yung matatag na foundation ng buhay spiritual natin. Amen? Kaya kailangan lang natin talaga, siya lang ang titingnan natin. Wala nang iba. Kundi ang Panginoong Hesus. Ano man ang mga nangyayari sa ating buhay natin, stand tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Wala nang iba. Kahit na ano umaatake sa ating mind, emotion. Kasi doon tumitira yung ang diablo sa soul part natin Pero dapat talaga tayo nandigan tayo sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Sabi diyan, the devil's scheme. Wala naman siyang ginawang mabuti ang diablo. Lagi ka lang dadayain yan. Pero kailangan natin talaga manindigan tayo sa biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Tingnan nyo, di ba? Struggle natin. Hindi naman to Hindi to flesh and blood. Talaga,
talagang spiritual battle. Ang tinitira niya yung soul part natin, yung mind natin. Gusto niya ginugulo tayo para hindi kayo makatulog. Hindi kayo mabigyan ng isang payapang buhay. Kaya kanina, ang ganda ng kanta natin, di ba? Payapa. Ano ba susunod doon? Payapa ulit. Oo. Ganda nung kantang yun. Lagi niyong patutugtugin yun. Dahil alam niyo, ang kapayapaan natin, ang tunay na kapayapaan, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Yan ang sinasabi diyan, di ba? Yung Diablo, for our struggle is not against flesh and blood, against the ruler, against the authorities, against the power of this dark world, against the spiritual forces in evil and heavenly realms. Yan lang yung gawain ng Diablo. Pero ang Panginoong Hesus na sa atin, bibigyan tayo ng tunay na kapayapaan. Amen. What must we do to stand firm in this shaken world? Ano ba ang dapat gawin natin kahit magulo tong mundong to? Marami talagang bat-bat ng kasalanan, bat-bat ng problema. Ang sagot natin, ito ang ating pag-aaralan. What must we do to stand firm in this shaken world? Number 1, shod your feet with readiness for the gospel. Kaya kanina sinabi ko, dapat ready tayo sa gospel of peace. Ang biyaya ng Diyos. Wala nang iba, dapat lagi tayong handa sa pag-share ng good news. Amen po ba? 2 Timothy 4:2. Preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good things. Kailangan lagi tayong prepared. At tayo naka-stand sa ating Panginoong Hesus. Dahil kung tayo prepared at alam natin kung ano ang pinaniniwalaan natin, yun ang ating ibabalita. Yun ang ating sasabihin. Yun ang ating paniniwalaan. Amen po ba? Wala na tayong ibang magiging kwento. Kung hindi, ang kwento lang ng Panginoong Hesus, wala nang iba. Kasi alam mo, yun ang pinaniniwalaan mo. Alam ko, ang Panginoong Hesus, 2,000 years ago, nagpapagaling na siya. Kaya kahit ngayon, sa panahon na to, alam kong kaya niya magpagaling. Amen. Dahil hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Ang Panginoong Hesus, alam ko, siya ay nagpapala. Diba? Gusto niya, ang mga anak niya ay kanyang pinagpapala. Maganda ang buhay. Happy siya. Amen. Yun ang gusto ng Diyos. Huwag natin ang baguhin. Yun ang magiging kwento natin dapat. Isipin nyo, 3.5 years ang Panginoong Hesus na dito nag-share siya ng gospel. Siya nagbahagi. At meron din siyang meron siyang mga disipulo na hinanda ang Panginoong Hesus. Hinanda niya para mag-spread din ng gospel. Ibig sabihin, sa 3.5 years niya, meron din siyang mga paghahanda. Ginamit niya yung 12 disipulo para mag-share ng good news. At ang maganda naman to, itong 12 tong disipulo, hindi naman nila sinarili lang yung kaligtasan. Kung hindi, shinare din nila yung gospel. Kaya hanggang ngayon, naririnig natin. Amen? Pati si Apostol Pablo. Isipin nyo, si Apostol Pablo rin ang naghatid sa mga hintil ng magandang balita. Sa mga Gentiles, siya yung naghatid nun. Tayo rin mga Christian ngayon, sa panahon to, alam natin, sobrang advanced ang technology. Sa sobrang advanced ang technology, ginagamit ng kalaban din. Pero dapat tayong mga Kristiyano, dapat din mas advanced tayo na gamitin ang technology para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? I-encourage natin sila. Kasi dami sa social media na mga maling turo. Tayong mga tunay nakakakilala sa Panginoong Hesus. Dapat advance din tayo. Gamitin natin yun para tulungan din sila
na lalong maintindihan nila at dapat nilang maintindihan ang tunay na gospel. Yung kanilang paniniwala sa religion, yung paniniwala nila sa tradition, na mamaling tradition, kailangan nating i-share yung tama. Amen? Gamitin natin yung technology. Sabayan din natin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Kasi yun ho sa panahon ngayon. Kung paano ang mga apostol noon, naglalakad lang, di ba, para makapag-share tayo, gamitin natin yung technology. Para mas mabilis, ma-advance ang kaharian ng Diyos. Ma-advance yung biyaya ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakarinig. Gamitin natin yung technology. I-encourage natin sila na pakinggan ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya ang tanong ko lang nandyan, sino ba magiging gabay naman natin? Habang ginagawa natin to. Matthew chapter 11, verse 29. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. Sino ang magiging kasama natin? Di ba? Ang Panginoong Hesus, ang Holy Spirit, ang pinakamagaling na magtuturo sa atin. Wala nang iba. Amen. Siya yung lagi nating kasama. Alam niya kung ano ang dapat nating gawin. Siya magbibigay sa inyo ng katalinuhan. God all-knowing ang Diyos. Kaya lahat ng mga binabalak natin, lahat ng mga vision natin, dapat nakaangkla sa Kanya. Idulog natin, i-prepare natin ang ating puso sa Diyos. Siya mag-guide sa atin. Sabi niya, let me teach you. Diba? Napakagandang kasama natin ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Siya magbibigay ng direksyon sa inyo. Kahit na, sabi ko nga, kahit na magulo ang mundong to, pero pagkasama mo siya, nasa magandang foundation ka. Amen? Iangkla natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Wala nang iba, kundi sa Kanya lang. 1 John chapter 2, verse 27. Basahin natin, ang ganda. But you have received the Holy Spirit, and He lives with you, so you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teach you everything you need to know, and what He teaches is true. It's not a lie. So just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. Ang ganda na sinabi ng Panginoon, ng Diyos, di ba? But you have received. Sinong na-receive natin? Di ba? Yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ngayon ay nasa born-again spirit natin. Siya yung magtuturo sa atin. Siya magbibigay ng wisdom sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng discernment. Amen? Di ba? Kung may manloloko sa'yo, madidiscern mo na kagad. Para nanloloko tong taong to, ikakat mo na kagad yun. Dahil nasa iyo, yung Holy Spirit. Oh, you don't need anyone to teach you what is true. Pero sinabi niya, the Spirit. Sino magtuturo? Spirit, yung everything you need to know. Oh, hindi yung kapitbahay mo, kung hindi ang Holy Spirit. Ano ituturo niya? Di ba true? Teaches is true. Oh. Hindi ka sinungalingan. Namnamin niyo po yan, basahin niyo yan. Bait-bait ng Diyos para sa atin, para bigyan tayo talaga ng wisdom na nakashare natin siya dito sa ating born-again spirit. Kaya, mga kapatid, napakahalaga rin po ng ating mga pinakikinggan. Mahalaga rin po ang ating mga pinaniniwalaan. Tandaan niyo yan. Dahil right believing result in right living. When our heart are anchored in the truth of the gospel, our lives begin to reflect that truth. Right believing doesn't just inform, it transform. Ibig sabihin, kapag ang puso natin nakaangkla sa Diyos, nasa Kanya lang, ang ating paniniwalaan ay ang katotohanan. At tama ang ating paniniwala, tama ang ating isip,
tama ang bibigay ng ating buhay. Amen po ba? Dadaloy sa atin yung tamang pamumuhay. Amen po ba? Amen. Kaya napakalago ulit ng ating pinaniniwalaan, ang ating pinaninindigan. Kasi ito yung kumikilos sa ating buhay. Sabi ko nga, if you think good, you feel good, you will act good. Lalabas yan sa buhay natin. Makikita yan. Philippians chapter 4, verse 9. Keep putting into practice all you learn and receive from me. Everything you heard from me and saw me doing, then the God of peace will be with you. Lalabas. Lahat ng mga ating mga napapakinggan dito sa church, itong Word of God, ating gagamitin, yung mga napapakinggan natin, mabuting balita, ilalabas natin yan, ilearn natin yan, natututunan natin, i-action natin sa ating buhay. Amen po ba? I-action yan, ilalabas yan. Kasi dapat lang, kung sa baga, no, para tayong kumain ng mahal ng mga prutas or mga gulay, di ba? Yung mga vitamina yan, lumalabas sa inyo. Lumalakas kayo. Ito rin yung mga naririnig nyo salita ng Diyos. Dapat natin itong pinamumuhay, yung Word of God. Yun ang dapat nating gagawin. Makinig tayo ng salita ng Diyos para mas lalo lumakas sa ating spiritual na pamumuhay. Dahil doon, natuturuan tayo ng salita ng Diyos. Parang dito, pagpunta nyo dito. Hindi lang naman tayo dito pupunta para mamaya kakain, kundi para natin pinalalakas ang ating spiritual na pamumuhay, tayo natuturuan ng salita ng Diyos. Kaya di ba, sabi ko, pag bawat prayer natin, merong revelation na pinagkakalob sa inyo ng Diyos. Ang Diyos. Amen po ba? May mga sinasabi sa inyo, direct sa inyo, na wala naman ako, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan nyo, pero may sinasabi sa inyo ang Diyos. Amen. Ganun din, tingnan nyo si Paul. Si Paul noon, nung hindi pa niya kilala ang Panginoong Hesus, ang Diyos, talaga pinapersecute niya. Tama po ba? Pinapersecute niya talaga lahat ng mga apostol, kung sino man nagkakalat ng magandang balita, talagang hinahabol niya. Pero dahil nagbago, di ba, nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoong Hesus, nagbago ang kanyang buhay. Karoon siya ng magandang pananaw na sa Diyos dahil yung kinausap na siya, nalaman na niya yung katotohanan. Naging believer siya. Tingnan natin basahin natin sa Galatians 1, chapter 1, verse 15 hanggang 18. Tingnan nyo kung anong nangyari kay Paul. Nung siya'y nakakilala na sa Panginoong Hesus, hinanda siya ng Diyos. Pati yung sarili niya, hinanda niya para bang yung kanyang isip, kanyang puso, para maging prepared siya. Galatia 1:15 hanggang 18. Subalit, ayon sa kagandahan loob ng Diyos, ay hinirang niya akong maglingkod sa Kanya bago pa ako isilang. At nang minarapat niya, ipinahayag ang Kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hintil, hindi ako sumangguni kanino man. Tayo naman mga believers sa to, alam natin tayo'y hinirang ng Diyos. Amen po ba? Nung kayo'y silang pa lang, alam na ng Diyos, natatanggap kayo sa Panginoong Hesus. Dahil meron siyang foreknowledge. Alam niya. Pagdating ng panahon, tatanggap itong anak kong to sa akin. And then, bibigyan ka niya ng magandang gagawin or special na gagawin para sa kanyang kaharian. Amen po ba? Meron kahit na maliit yan o malaki yan, special yan, para sa Diyos. Dahil ginagawa mo yan para sa Diyos. Alam niya ang puso mo, kahit nung isilang ka pa lang, alam niya ang Panginoong Hesus ay magiging iyong Panginoon na tagapagligtas. Amen? Kaya ngayon, salamat din dahil nare-reveal sa atin yung biyaya ng Diyos. Ganon din si Paul, di ba? Isipin nyo, pinipersecute niya yung mga believers. Pero pagdating ng panahon, nung nakilala niya ang Panginoong Hesus, nagbago yung kanyang buhay. Talagang minahal niya. Inangkla niya ang kanyang buhay sa biyaya ng Diyos.
Sunod na verse, tingnan natin, 17. Hindi rin ako kaagad nagtungo sa Jerusalem. Tapos niya, pumunta siya. Saan kaya siya pumunta? Upang makapagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Saan siya pumunta? Sa Arabia. Kaya kung gusto nyo, punta kayo ng Saudi. Pero hindi na kailangan yun. Di ba? Hindi nyo na kailangan pumunta ng Saudi. Meron na kayo kagad encounter sa Panginoong Hesus. Sibi mo, nagpunta siya doon sa Saudi. Ilang taon? Sunod na verse. Verse 18. Isipin nyo, ilang taon siya sa Saudi? 3 taon pa ang nagdaan bago ako nagtungo sa Jerusalem upang dalawin si Pedro na malagi akong kasama niya ng 15 araw. 3 years siya doon sa Saudi. Siguro, ano kaya ginagawa niya? Siguro nagmuni-muni siya, alam niya. Kasi siya yung matalino siya eh. Alam niya yung law. Di ba, kung saan siya nag-aral, saan siya nag-aral, kabisado niya, sa paanan ni Gamaliel. Oh. Kabisado niya lahat ng mga law. Pero, yung ba'y nagamit niya? Nagmuni-muni siya. Kailangan ang Panginoong Hesus ang maging Diyos at hari sa aking buhay. Ang banal na Espiritu ang mangunguna sa akin. Hindi yung karunungan ko. Kung hindi ang banal na Espiritu ang nagturo sa kanya nung 3 taon siya. Kaya lahat ng training niya, di ba, naging baliwala yun. Di ba sabi niya, basura yun sa kanya. Sinunod niya ang banal na Espiritu Santo sa lahat ng gawain niya. Tayo din. Kung saan kayo tinatawag ng Diyos sa gawain, sundin natin. Maliit man o malaki, sabi sa inyo, hindi mahalaga yun. Basta alam ng Diyos, ang puso mo, malaki para sa Kanya yun. Sa gawain ng Panginoon. Ikaw lang, wag mong isipin yun. Ang lit-lit lang to. Gawain ko sa Panginoon. Ito lang nag-aayos lang ako dito ng upuan. Nagwawalis lang ako. Wala. Malaki para sa Diyos yun. Amen po ba? Kaya magpagamit tayo sa Diyos. I-train natin ang ating sarili. Kaya salamat nga, every Sunday nag-gather tayo dito. Diba? Nagkakapagpalakasan tayo. Amen po ba? Then, number 2, what we must do to stand firm in the second word, have a clear understanding of the gospel. Kailangan meron tayong malinaw at maayos na pananaw at pagkaalam sa gospel. Ano ba yung gospel? Ito yung mga sineshare natin. What is the gospel? The gospel is good news that Jesus Christ died for our sin, was buried, and rose again, so that we may be forgiven, made righteous, and reconciled to God. Yan yung good news. Tayo, di ba, dating patay, binuhay tayo ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, nabuhay siya, namatay siya, at nag-resurrect siya para sa ating kaligtasan. Yan yung good news. Ang gospel's Greek, ibig sabihin, Euangelion. Ibig sabihin yan, good news. Walang bad news sa good news. Tama ba? Good news, isipin nyo, napakabuti ng Diyos. Tayo'y Kanyang niligtas. Siya yung namatay para sa atin, para tayo'y mabuhay din. Napakabuti ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin, 1 Corinthians 15, verse 3 hanggang 4. Ito yung mababasa natin kung saan natin kinuha yung good news na yan. For what I received, I pass on to you as of first importance that Christ died for our sins, according to the Scripture, that He was buried and that He was raised on the 3rd day according to the Scriptures. Pinakita ng Panginoong Hesus ang pagmamahal niya dito. Siya ay namatay, di ba, nilibing, at muling nabuhay. Dahil tayong mga tao, wala naman talaga tayong magagawa.
Wala tayong, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Tayo lahat ay nagkasala. Sabi nga sa Romans 3:23. Tapos ang ating espiritu, di ba, patay. Wala tayong communication sa Diyos nung patay tayo. Kaya ang ating espiritu, walang. Kaya kung saan ka lang dalin ng iyong pag-iisip sa masama, o dito pumunta ka lang, go ka lang ng go doon dahil patay ang iyong espiritu. Madali kang mayakag. Punta dito, punta doon. Pero dahil yung tayo'y nabuhay, nung tinanggap natin ating Panginoong Hesus, tayo'y nanampalataya sa Kanya, na-resurrect ang ating espiritu, nabuhay ang ating espiritu, nagkaroon tayo ng kaalaman sa kabutihan, sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y nagbago na. Nagkakaroon na tayong communication sa Kanya, nananalangin na tayo, na-reconcile na tayo sa Kanya. Binago na yung buhay mo. Ayaw mo na dito sa karumihan. Tinatanggihan mo na yung mga bagay na halimbawa, magiinuman, maglalasingan, di ba? Kung dati adik ka, ngayon hindi ka na adik, di ba? Adik ka na lang sa salita ng Diyos, gusto mo na i-share. Dati masungit ka, hindi ka na masungit ngayon. Ikaw ay mapagmahal na dahil binago ka na. Dati palaaway ka. Ngayon mapag-ibig ka na, mapagpatawad ka na. Marami nang binago sa iyo nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Wala na yung dati mong pagkatao, binago ka na ng Panginoong Hesus. Kaya sabi mo sa katabi mo, binago ka na ng Panginoong Hesus. Yan. Oo. Kaya ngayon, ang kwento mo, wala nang iba kung hindi ang Diyos. Ang kwento ng buhay mo ay ang Panginoong Hesus. Ang kanyang salita na lang, yun na lang ang sineshare mo. Ang kabutihan niya. Kaya ikaw nagiging disipulo ka, nakita mo, unti-unti, nakakala mo kung ano yung ginagawa mo, nagiging disipulo ka na ng Panginoong Hesus. Basahin natin, Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20. Then Jesus came to them and said, all authorities in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. Yun yung ginagawa nyo. Of all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Diba? Hindi mo alam, nakakapag-share ka na. Nakikita na sa buhay mo. Dahil binago ka na niya. Na-encourage mo sila, nasishare mo na sila, nasasama mo na sila sa church, nasasama mo na sila sa banding mo, sa mga kapatiran. Verse 20, natin, and teaching them to obey everything I commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Tandaan nyo, huwag kayong matakot sa pag-share ng salita ng Diyos. Dahil lang kasama nyo ay ang Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu Santo. Sabi niyan, sure. Di ba? And surely I am with you always. Di naman niya sinabi, maybe. Pero yan, sure. Kaya sure tayo, kasama natin ang Panginoong Hesus. Huwag kayong mahihiya. Tsaka kung kayo nag-share, hindi naman kayong ang nagsasalta, ang Holy Spirit, lumalabas na lang sa inyo yan. Yan pag-share nyo. Hindi nyo alam. Nasabi ko ba yun? Sabi ko, yung pala banal na Espiritu Santo ang nagtuturo sa inyo. Dahil kasama mo siya, lagi, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen. Number 3, what must we do to stand firm? This second word, recognize that the peace flows from the gospel of grace. Why gospel of peace? Because peace is the message of the gospel of grace. Wala nang iba ang gospel, kundi talagang kapayapaan lang. Kaya kapayapaan lang ang pagkakalob sa atin ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Payapa. Ganda talaga kanina. Okay? Did you know that grace and peace can be found 17 times in the New Testament? Nowhere you can read peace and grace, only grace and peace. Andyan ho lahat.
nung verse, mababasa nyo ho dyan. Sa Romans, sa 1 Corinthians, sa Galatians, sa Ephesians, Philippians, andyan po yung 17 times na sinabi sa New Testament. Oh. Bakit hindi peace and grace kaya? Ha? Dahil alam nyo ba, nauna ang biyaya, yung grace. Tama po ba? Nauna na yung biyaya sa atin. Dahil pag may biyaya ka na, meron ka ng kapayapaan. Kundi na, pwede ba? Payapa ako. Kasi may biyaya. Parang di naman pwede, di ba? Nauna muna ang pag-ibig ng Diyos. Naramdaman, na-receive mo yun, and then nagkaroon ka ng payapang buhay. Nagkaroon ka na ng magandang buhay, payapa. Kaya nga dyan sa alam niyo ba ang grace sa Greek po niyan? Charis. Ito'y tumutukoy sa pabor. Di ba? Unmerited favor. Hindi naman natin tong ginawa. Kundi pabor lang to ng Diyos. Hindi natin pinagsumikapan. Hindi naman tayong karapat-dapat Pero ginawa tayong karapat-dapat ng ating Panginoong Hesus. Kaya yun, pabor yun. Biyaya ng Diyos. Pinagkaloob sa atin. Kaya, magkakaroon tayo ngayon ng kagalakan sa puso natin, magkakaroon tayo talaga ng kabutihan na nanggagaling sa ating loob dahil alam natin ito'y biyaya ng Diyos. Kaya na-share natin yung good news. Amen? Yun ang ibig sabihin ng charis. And then, yung peace naman ay Irene sa English, pero Irene. Oh. Sa Hebrew niyan, ang ibig sabihin niya, shalom. Ibig sabihin ng shalom ho, yan yung wellness, harmony, prosperity. Pero lahat, wholeness, goodness, isipin nyo na ho doon. Lahat. Talagang lahat ng pagpapala andun sa salitang yun. Hindi nagkukulang. Yun yung shalom. The gospel of peace, Christ our shalom. Peace is not just a feeling. It is a person, a proclamation, and path. Kaya lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Hesus, kailangan ito'y makikita sa ating buhay. Amen. Lumalakad tayo sa buhay ng Panginoong Hesus. Siya yung nakikita sa atin. Dahil ginastify na tayo, naging righteous na tayo sa harapan ng Diyos. Siya yung makikita. Siya yung magmi-mirror sa buhay natin. Yung kabaitan ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, di ba, hindi na tayo yung nabubuhay sa atin, kundi ang Panginoong Hesus na. Siya na yung naghahari sa atin. Amen po ba? Kahit na may problema ngayon, payapa ka. Kasi dati pag may problema ka, galit ka sa mundo. Galit ka sa aso mo. Galit ka sa basurahan mo. Kung ano yung mahawa ka mo, binabalibag mo. Maraming suliranin ka, talagang yung mukha mo, lukot na papel. Ginanon, tapos binasa pa. Oh. Ganun. Wala na. Sipin mo, lukot na tapos binasa pa. Nagmumukha ka ng matanda. Pag tinanong ka, ilang taong ka na? 18. Uy. Oh, sipin mo, tapos ganun ang mo. Kasi ganun yung buhay mo, wala kang kapayapaan. Pero dahil nga, na-justified ka na ng Panginoong Hesus, righteous ka na, tinanggap mo na siya, payapa ka na. Alam mo, siya lahat ang sumalo ng mga problema natin, lahat ng kalungkutan natin sa buhay, kinuha niya. Kaya kailangan lang natin paniwalaan siya at panampalatayaan. Amen? Kaya kahit na anong problema, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi na malulukot ang mukha mo. Oh. Philippians chapter 4, verse 6 and 9. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer, petition, with thanksgiving, present your request to God. 7. And peace of God which transcend all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Prayer natin. Panalangin natin. Ibigay natin sa Diyos ang lahat, ang mga alalahanin, lahat ng mga bigatin dahil natin. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Kung ano man ang ating mga
mga nararanasan. Dahil sa Kanya, kahit tingin mo ang sarili mo, Lord, ang laki ng problema ko, gabar ko ang problema ko. Isipin nyo, mas malaki ang dagat kesa sa barko. Amen. O sa harapan mo, nakikita mo yung barko, yung laki, parang ilang palapag. Pero pag tinignan mo na yan sa malayo, di ba, parang ang liit na lang, parang langgam na lang. Ganun dapat tayo tumingin. Kung sino yung milalang ng langit at lupa, pagkatiwalaan natin sa Kanya. Hindi lang gamunggo yan, talagang ang liit-liit lang yan. Peace is not the absence of trouble. It is the presence of Jesus in the midst of it. Ang ating Panginoong Sus. Siya yung sentro ng buhay natin. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, tingnan natin ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? Diyan na po ako magsisimula. Magsisimula pa lang ako. Sige po. Amen. Ang ating beloved walk, siyempre, kailangan to, yung napag-aralan natin, kailangan rin natin i-apply para sa buhay natin. Dahil alam ko, 1 linggo na naman tayong babakbak sa mundong to. Pero itong napag-aralan natin ngayong linggo, every Sunday, di ba, magiging kalakasan natin. Ito yung magiging kalasag natin. Ito yung magiging katayuan natin. Stand firm in the gospel of peace. Kaya number 1, be grounded in peace, not panic. Kahit magulo tong mundong to. Let the gospel of peace reminds to you. Yung kabutihan ng Diyos ang lagi nating isipin. Isipin natin na reconcile na tayo sa Panginoong Diyos. Minahal na niya tayo. Kasi sa totoo lang, alam mo, pinakamabigat na problema ng tao, pag siya'y namatay at wala siyang Panginoong Yesus, saan siya mapupunta? Sa impyerno. Isipin mo kung dito kahit sabi nga, successful ka, 1,000 years ka nabuhay sa mundong to. Pero after na 1,001 mo, eternal life dun ka sa dagat-dagatang apoy. Di ba, ang bigat na problema yun? Yun ang pinakamabigat na problema ng tao nang wala sa Panginoong Yesus. Tayo ngayon, dahil tinanggap natin siya, kailangan lang lagi natin i-remind sa isip natin, sa ating puso na mahal tayo, secured tayo ng pag-ibig ng Panginoong Yesus. Amen. Kaya kahit na may dinideklara ng kalaban sa atin, anong pinapasok sa inyo, anxiety, dinideklara kayo na you are a loser, sinasabi niya, huwag niyong paniwalaan yun. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos, the gospel of truth. Amen? Amen. Yun ang dapat gawin natin. Kailangan yung katotohanan ang maging boses natin. Katotohanan ng Panginoong Hesus na siya ay naghahari sa buhay natin. Ang magro-rule sa buhay natin ay yung tama. Katotohanan na tayo'y mahal ng Diyos. Amen? Number 2, be ready for share the hope. Mag-share tayo, ready tayo kung saan man tayo dalhin ng Diyos. Kailangan tayo, prepared tayo, di ba? Sabi nga, pag yung sapatos natin, yung gospel of peace, ready tayo. Saan man tayo idako ng ating paa. Pag meron tayong nakita, di ba, na alam natin kung saan siya pupunta. Wala siyang Panginoong Hesus. Pupunta to sa dagat-dagata. I-share natin. Amen? Magsasalita naman sa inyo, yung banal na Espiritu Santo, kasama nyo siya. Sabi niya, hindi ka naman niya iiwan. I will be with you. Di ba? Hanggang sa dulo ng mundo, kasama nyo ko. Amen? Ganun tayo, dapat prepared lagi tayo. Hindi lang just Sunday, but every day of our life. Amen. Hindi tayo Sunday Christian. Every day, every minute, every hour of our life, dapat Kristiyano tayo. Siya ang nabubuhay sa ating puso. Amen? Kaya, paggising pa lang sa umaga, Lord, thank you po. Salamat po sa inyo. Alam ko, meron ka nang niready sa akin na tao na masyesharan ko, na makakapag-encourage ako. Amen? Makakapagbigay ako sa kanya ng mabuting balita.
Gamitin mo ako. Ano ba yung divine appointment nyo sa akin, Panginoong Hesus? Sino ba siya? Lord, ihanda mo. At ganun din ako, Lord. Ihanda mo ako. Amen. Sana ganun ang ating everyday prayer natin. Hindi lang, Lord, salamat dahil alam kong ligtas ako ngayon. Salamat. Oo. Wala akong pakialam dito sa mga mangyayari sa akin. Dapat lagi tayong prepared na nag-share tayo ng hope sa bawat kapwa natin. Amen? Number 3, step into hard places, conflict, grief, fear, carrying the peace of Christ. Kailangan tayo rin mga Kristiyano talagang ang buhay natin, anumang hardship or anumang hirap sa mundong to. Talagang ngayong panahon to, sobrang hirap. Alam niyo naman ho yan. Sobrang taas ng mga presyo. Sobrang hindi magaganda ang ating napapakinggan para sa politika natin dito. Pero dapat tayo'y nakaangkla sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na anong mga nangyayari, turn our eyes only to Jesus. Wala nang iba, no if, no but. Stand still tayo. I-advance natin ang kapayapaan, ang pag-ibig ng Diyos sa mundong to. Katulad ng mga Roman soldiers. Di ba sabi nila, lagi silang prepared. Yung kaligay nila, yung sapatos nila, tayo, yung sapatos din natin, yung the gospel of peace, tayo, makikita sa atin yung pamumuhay natin, payapa. Makikita nila, iba tong Kristiyanong to Para kahit na sa mundong magulo, kakaiba siya, nag-go-grow siya. Amen? Kasi nga, dahil dapat tayo'y kakaiba. Kahit ang isda, lumalangoy siya ng sabay sa alon. Kung tayo ay pasalungat naman tayo sa alon, kahit mahirap, kasama natin ang Diyos. Siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Nagsusurvive tayo dahil sa Kanya. Hindi sa sariling effort natin, kung hindi sa biyaya ng Diyos. Amen? Ano malam ko, maraming mga conflict, maraming mga takot na nabibigay ngayon sa atin, pero dapat hindi yon ang mangunguna sa atin. Sa buhay na to, hindi yon. Dapat ang pag-ibig at ang biyaya ng Diyos. Number 4, let peace be your posture. Peace isn't weakness, it is spiritual authority. You stand firm not by striving, but by resting in what Christ has done. Diba? I-apply natin to sa buhay natin. Tayo, ang gawin lang natin, magtiwala tayo, rest tayo sa Kanya. Dahil tinapos na ng Panginoong Hesus ang lahat. Dito siya sa mundong to, nabuhay siya. Kasama niya yung mga makasalanan, pero ang ginawa niya, di ba? Siya, ang kanyang sarili, lamang ay kanyang pinagkaloob para mabigyan ng buhay at walang hanggan ang mga ang mga taong mananampalataya sa Kanya. Ginawa niya noon. Isipin niyo, pinarusahan siya. Wala naman siya kasalanan. Ano yung kailangan natin i-practice? Kailangan natin tayo, ano man ang ating ginagawa, kung alam nyo, di ba? Naguguluhan kayo. Hindi nyo alam kung naguguluhan. Pray lang po kayo. Yung Holy Spirit ang gagabay sa inyo. Kung naguguluhan pa na kayo, mag-worship kayo. Amen? Hindi kayo dapat nagugulumihanan. Huwag kayo magpatakot sa dyablo. Prayer. Pinapractice natin. Kahit na saan tayo nagpupunta, naglalakad man tayo. And then kumakanta rin tayo. Para lagi ang puso natin, ang mind natin, nasa Panginoong Hesus. Amen? And then, number 5, forgive quickly, love boldly, and serve joyfully. Makita to sa buhay natin. Ayan, sabi niyan, serve joyfully. Kahit na ano ang ginagawa natin sa buhay na to, tayo'y mag-enjoy dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Diba? Sabi, everything we do it for the glory of God.
Amen? Kahit alam mo, nakikita mo, mahirap. Hindi, para sa Diyos naman to. Sungit ang aking boss. Hindi, alam ko, ginagawa to para sa Diyos. Hindi naman para sa Kanya. Magkakaroon ka ngayon ng kapayapaan sa puso mo. Yung buhay mo, maayos. Nagiging testimony ka sa iyong katrabaho. Kaya sabi ko, kahit anong chaotic ng mundong to, pero kung ikaw nakaangkla ka sa pag-ibig ng Panginoong Yesus, payapa ang iyong buhay. And then, siyempre, kailangan, mabilis tayo, alam natin na tayo'y magpatawad. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, kung meron mang nakakasakit sa atin, dapat rin tayo nagpapatawad. Amen? Alam ko, actually, hindi naman mahirap yung limang letra. Alam niyo ba yung 5 letra na para sabihin? Sorry. Ano ba spelling? S-O-R-R-Y. Di ba? Hindi naman mahirap. Pero kung madali kang magpatawad, ang buhay mo magiging maayos, magiging maganda. Kasi yun naman ang gusto ng Diyos. Maayos ang buhay natin. Tayo nagiging mapagmahal sa kapwa natin. Tayo nakakapag-serve. Kung saan man kayo dinadako, di simbahan, o nakakapag-serve kayo sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo. Diba? Nagsiserve kayo ng maayos, maganda. And then, ating beloved thought, dito na po ako talaga nagtatapos. Basahin natin, sabay-sabay. In Christ, I am both a winner and a soul winner. Amen. Hallelujah. Ulit, tumayo tayo para sa ating panalangin ngayon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Tayo. Sa oras na to, kung meron mga bago na andito, inaanyayahan kita na manalangin, na kung gusto mong matanggap ang Panginoong Hesus na tunay na kapayapaan ng buhay, ang iyong buhay ay magiging matatag, nakatayo ka sa Kanyang biyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Ikaw din na nanonood sa podcast, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Sabayan mo ako sa maiksing panalangin na to. Hallelujah. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Kayo na po ang gumabay sa akin. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus. Amen. Ako na lang mananalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Narinig mo ang mga sambit ng aking kapatiran na to, na tinanggap kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang nakakabasa ng kanilang puso. Ang panalangin ko, Diyos, na lalo silang lumago sa iyong biyaya. Kayo po ang laging gumabay po sa kanila. Salamat po. In Jesus' name, amen. Sige, itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa iyong salita na aming mga napakinggan. Kami nagtitiwala, Lord. Kami nakatayo, O Diyos. At kami nanindigan na Ikaw ang aming kapayapaan, Panginoong Hesus. Kahit sa mundong to na magulo o chaotic, O God, sa mundong to, Ikaw ang aming kapayapaan. Salamat. Dahil ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa iyo, Panginoong Hesus. Alam namin na batbat ng kaguluhan ng mundong to. Pero ikaw ang nagbibigay sa amin ng tuwa, galak sa aming puso, O Diyos, sa aming pamilya. Salamat po. At alam po namin na kami lalong magiging matatag sa iyong salita. Lalo namin, Panginoon, nanamnamin ang iyong pag-ibig, O Diyos, na pinakita mo to sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord Jesus, O God. Kaya ito'y dadaloy sa aming buhay. Lord, makikita to
sa aming buhay. Makikita to ng aming mga kasamahan sa trabaho, sa aming bahay, O Diyos, na Ikaw ang pag-ibig na bumubukal sa amin, O Diyos. Salamat. At lalo mo kaming gagamitin. Lalo mo kami, Panginoon, na paghuhusayin, O Diyos, sa lahat ng mga larangan na aming mga ginagawa. Dahil lahat ito'y biyaya mo, Panginoon, sa bawat isa na andito, O Diyos. Thank you, Lord Jesus, for your love and for your grace. Kaya, alam po namin sa buong isang linggong to, ang iyong pag-ibig ang sumasa amin, O Diyos. Ang kapayapaan ay sumasa amin, O Diyos. Ano man ang aming lakaran, ano man ang aming tapakan, O Diyos, ay yun ang pinagpala. Salamat po sa mga estudyante, O Diyos. Alam ko, binigyan mo na sila ng wisdom sa kanilang pag-aaral. Thank you, Lord Jesus, sa kanilang magulang na lalo mo, Panginoon, bibigyan ng kalakasan sa habang sila'y naghahanap buhay para sa kanilang anak, O Diyos. Thank you, Lord Jesus. Lord, ganun din sa may mga negosyo dito, I speak blessing upon blessing sa kanilang kumpanya, O Diyos. Kayo po ang magbibigay ng marami pang kliyente. In the name of Jesus, Lord, ipapadaloy mo ang pagpapala sa mga tao na pagkakaloob mo sa kanila, na maayos ang lahat ng mga transaksyon. In the name of Jesus, na makikita ito'y magbubunga na magbubunga. Salamat po, Panginoon, sa blessing na to. Lord, ito'y amin ang dinideklara. Thank you, O God. Sa mga magulang, O Diyos, ama, ina, Lord God, ng sambahayan, salamat po sa kanilang kalakasan na pinagkakaloob mo, O Diyos, sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pag-aayos sa pamilya, O God. Thank you, Lord Jesus, dahil kayo ang tunay na kanilang kalakasan. Kayo nagbibigay sa kanila, Panginoon, ng tunay na kaligayahan habang kanilang ginagawa bilang isang magulang. O Diyos, ito'y para sa iyong kapurihan lamang, O Diyos. Thank you, Lord Jesus, sa mga magbulang nandito, O God. Thank you, O God. At Lord, we declare sa bawat pamilya, kung ano man ang mga problema, kung meron mga masakit, may kasakitan sa kanilang pamilya, we declare healing in the name of Jesus right now, Lord. Salamat dahil alam po namin kung sino man Panginoon may sakit sa kanila, pinagaling mo na po in the name of Jesus. Sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, sila'y pinagaling mo na. Thank you, Lord Jesus, for the victory, O God, dahil alam po namin ang Beloved Grace Church ay lalo mong gagamitin sa iyong ubasan, O Diyos, sa iyong ministeryo, O God, na ikaw lamang ang maitataas ng Beloved Grace Church, Panginoong Hesus. Ang simbahang to, wala nang iba, ikaw lamang, Panginoong Hesus. Thank you. Thank you for loving us, O Lord Jesus, na pinakita mo to sa krus ng Kalbaryo. Salamat po at sa buong isang linggo, salamat sa katagumpayan. Thank you for the joy of the Lord is our strength. In Jesus' name, amen and amen.